Sa isang pier sa Valparaiso, isang bangkang puno ng turista ang naglalayag. Sa paglalayag na ito ay busy naman ang kanilang tour guide sa pagsasalita, ngunit iyon ay biglang huminto at tumingin sa kung saan. Ang mga turista naman sa nakita ay sinundan ng direksyon ng tingin ng kanilang tour guide at dito nila sabay-sabay na napagmasdan ang isang bagay na palutang-lutang. Ang kanilang nakita ay isang patay na katawan. Walang saplot, walang paa at wala ding ulo. Ang nakitang bangkay na ito ay nakarating naman sa publiko at ang unang pumasok sa isip ng mga tao ay si Nibaldo na noong panahon na iyon ay nawawala. Ang pagkawala ni Nibaldo ay naisa publiko dahil sa ilang beses na nagpa-interview ang asawa nitong si Johanna para humingi ng tulong na hanapin ang nawawalang asawa. Siya na kaya ang nawawalang si Nibaldo? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Nibaldo Gutierrez. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Valparaiso ay isang major city, seaport at naval base facility sa Chile. Bilang isang port city, maraming manlalakbay ang paroon at parito sa lugar na ito, kaya nang may nakita doong isang bangkay, ang unang bagay na chinek ng mga otoridad ay ang listahan ng mga pasahero at tripulante ng mga nakadaong na mga sasakyan doon at chinek kung mayroon sa mga ito na missing. Base sa pagsusuri, ang nakitang katawan ay isang lalaki na nasa 30 hanggang 50 ang edad. Ang unang naging teorya ng mga otoridad, ang lalaki ay maaaring nalunod at ang katawan naman ay napiraso o nakain ng mga hayop. Pero matapos na iyon ay tuluyang nasuri ng forensics, mayroong nakitang stab wound sa biktima sa may bandang dibdib. At ang pagkakaputol sa paa naman ay gawa ng isang tao. Wala ding nakita na anuman na makipag-identify sa biktima. Pero oras na nalaman ng publiko ang nakitang katawan sa may pier, ang unang pumasok sa kanilang isipan ay ang nawawalang si Nibaldo. Sa impormasyon na ito, ang mga otoridad naman ay nakipag-ugnayan sa pamilya ni Nibaldo para sa isang DNA test at ang resulta ay lumabas noong August 20, na 5 araw matapos na nakita ang bangkay. Sa resulta na ito, kumpirmado na ang nakitang bangkay nga na yon ay ang nawawalang si Nibaldo. Si Nibaldo Mauricio Gutierrez ay ipinanganak noong November 1968 sa Limache, Chile. Siya ay galing sa isang malaking pamilya, ngunit sa kanilang 10 na magkakapatid, sinasabing siya ang pinakapaborito at ang pinaka-gifted. Base sa mga kakilala, siya ay isang humble, peaceful at very nice na person. Siya ay pinagkalooban din ng talino at sa pinagkaloob na ito, siya ay nag-aral at naging isang professor sa isang lokal na university at naging head ng computer program at department. Taong 2009 bilang isang professor ay nakilala ni Nibaldo si Johanna Hernandez Vicuña. Si Johanna ay isang single mother na nag-asawa na sa edad na 15 kung saan siya ay nagkaroon ng 2 anak. Matapos na nakipaghiwalay sa asawa, ay naisipan ni Johanna na tapusin na ang pag-aaral at dito ay nakilala niya si Nibaldo bilang kanyang professor kung saan sila ay nagkaroon ng relasyon. Sina Nibaldo at Johanna ay nagkaroon ng isang sikretong relasyon. Si Nibaldo ang tumayo na ding ama sa 2 mga anak ni Johanna at itinuring ang mga iyon na hindi na iba. Sinuportahan niya ang pag-aaral ng mga ito at maging si Johanna ay kanya ding sinuportahan nang pumasok ito sa isang paramedic school. December 2009 na ang kanilang relasyon ay kanila nang isinapubliko kung saan hindi naman sila nagkaroon ng problema. At hindi naging big deal ang kanilang age gap na 18 taon o di kaya ay ang kanilang teacher at student na relasyon. Kalaunan si Nibaldo ay bumili ng isang lupa kung saan siya ay nagpatayo ng isang bahay para sa kanila ni Johanna at ng mga anak nito.
taong 2011 nang sila ay nagkaroon ng anak na babae at 2014 naman nang silang dalawa ay tuluyan ng nagpakasal. Sa kanilang pagsasama, sinasabing si Johanna ay may pagka-abusive at sinamantala ang pagiging mabait ng asawa. Siya ay naging mapaghanap at demanding at palaging nagsisimula ng away. Sa mga pag-aaway na ito, para makaiwas, si Nibaldo ay aalis na lamang muna ng bahay para magpalipas ng sama ng loob. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pag-iwas at pagpaparaya, ang kanilang relasyon ay mas higit na lumala nang si Johanna ay nakakilala ng isang lalaki at nangaliwa. Sa kanyang pag-aaral bilang isang paramedic, si Johanna ay nakilala at nakarelasyon ang 37 anyos na paramedic na si Francisco Silva. Si Francisco Silva kumpara sa iba ay medyo kakaiba. Isa sa hindi magandang ugali nito ay ang pagkakaroon ng malaking pagkadisgusto sa mga overweight. Bukod doon, mayroon pa itong hindi isang magandang ugali na medyo alarming. Taong 2010 ang si Francisco ay nagkaroon ng karelasyon na isa ding paramedic at nang minsan na sila ay nagplano na bumili ng bahay, si Francisco ay bigla na lamang inatake ang babae. Sa ginawa na ito, siya ay nabigyan ng restraining order na kalaunan ay binawi naman ng babae ngunit hindi na nakipag-ayos pa sa kanya. Taong 2013 naman ang siya ay muling nagkaroon ng karelasyon na isang teacher at nagplano ng pakasalan. Ngunit sa hindi na lamang kadahilanan, si Francisco ay bigla na lamang sinaktan, sinabunutan at tinulak sa sahig ang babae. Sa ginawang atake, ang babae ay nag-complain naman sa pulis ngunit iyon naman ay na-dismiss. Bukod sa mga pananakit na ito, siya ay nagkaroon din ng ilang insidente ng pagnanakaw. Sa kabila ng mga insidente na ito, siya ay nakakuha pa din ng trabaho bilang isang security guard at paramediko. Sa naging relasyon ni Johanna kay Francisco, siya ay mas lalong naging mapanakit. Tuwing sila ay mag-aaway ni Nibaldo, tuwing tatangkain ni Nibaldo na umalis, si Johanna ay haharangan ang paglabas nito at mag-iitsa ng kung ano-ano sa asawang si Nibaldo. Hindi din siya nakatiis at minsan sa kanilang pag-aaway ay ipinaalam niya kay Nibaldo ang kanyang extra relationship. Ito ang nagsilbing lastro ni Nibaldo at sa naranasang mistreatment, pang-aabuso at pangangaliwa ni Johanna ay nagdesisyon ng tapusin ang kanilang relasyon. Bagamat hiwalay na, si Johanna ay nanatili pa din sa bahay ni Nibaldo para na lang sa kapakanan ng kanilang anak. Sa pangangaliwa ni Johanna, si Francisco sa kabilang banda naman ay di umano wala palang kaalam-alam na may asawa si Johanna. Nalaman niya lamang iyon nang minsan ay nabasa ang mga text messages ng mag-asawang Johanna at Nibaldo. Sa natuklasan na ito, lumabas muli ang kanyang pagka-agresibo, kaya sa kanyang galit ay sinaktan si Johanna. Si Johanna naman ay mas pinili na manatili sa piling ni Francisco kung saan ang mga pananakit ay naging paulit-ulit to the point na minsan si Johanna ay sinubukan na kitlin ang buhay kung saan siya ay nakita ng kanyang anak at dinala sa ospital. Sa kabilang banda naman, sa wala ng patutunguhan na relasyon ni Nibaldo at Johanna, si Nibaldo ay tumungo sa mga otoridad para i-report si Johanna for domestic violence. Sa kabila ng kanyang pagiging mabuti bilang asawa, ay nagawa pa nito na maltratuhin at saktan siya. Kaya si Nibaldo ay nangangamba sa kung ano ang magiging sitwasyon ng mga bata kung ang mga iyon ay mapupunta kay Johanna, higit lalo ang anak nila. Ang kanyang complaint ay hindi naman binigyan ng atensyon dahil sa kanilang tingin, ang reklamo ni Nibaldo ay medyo alanganin sa isang relasyon na ang isang teacher na noon ay nasa kanyang 40s ay nagawang makipag-date sa kanyang estudyante na nasa kalahati na ng edad nito. Medyo mahirap paniwalaan na ang estudyante at ang mas nakababata ang abusive one. Kaya ang reklamo ni Nibaldo ay ikinibit balikat lamang. Si Nibaldo ay nag-request na ng diborsyo.
Siya ay nag-request din ng full custody ng kanilang anak, ngunit ang korte ay nagdesisyon na sila ay magkaroon ng shared custody. Si Nibaldo ay tuloy na din pinalaya si Johanna sa kanyang bahay na mahigpit namang tinutula ni Johanna. Si Johanna ay nagdemand na ibigay sa kanya ni Nibaldo ang bahay nito at minsan sa kanyang pagpupumilit ay pumunta sa parking lot ng university at pinagbabato ang sasakyan ni Nibaldo. Sa mga pagpupumilit, demands at maging harassments na ito, si Nibaldo naman ay hindi pinatulan si Johanna at mas inisip ang kapakanan o damdamin ng kanilang anak. August 10, 2018, si Nibaldo ay dinala ang kanyang anak sa bahay ng kanyang kapatid at mga magulang at ibinilin iyon saglit dahil sa siya ay mayroong dinner kasama ng kanyang mga colleagues. Masaya namang pumayag ang mga ito sa request ni Nibaldo at nakipag-bonding sa bata. Si Nibaldo ay inaasahan na agad na makababalik, ngunit wala pa din ito nang matapos ang buong araw. Sinubukan nila na tawagan si Nibaldo, ngunit ang kanilang tawag ay dumiretso lamang sa voicemail na medyo nakapagtataka dahil hindi nito ito turn off ang cellphone, higit lalo at hindi nito kasama ang anak. Naisip na lamang nila na baka malilate lang ng uwi si Nibaldo, kaya sila ay nagsipagtulog na. Alas 9 ng umaga kinabukasan, si Nibaldo ay hindi pa din tumawag o di kaya ay bumalik para ang anak ay sunduin. Sinubukan na lamang nila na pumunta sa bahay nito at nakita ang sasakyan ni Nibaldo sa driveway. Ang pinto ay naka-unlock kaya sila ay pumasok na, ngunit wala silang nadatnan sa loob at ang susi ng bahay ay naroon lamang sa may lamesa. Ang jacket na suot ni Nibaldo nang inihatid sa kanila ang anak ay naroon naman at nakasabit lang. Sa may kusina ay may nakita silang isang basag na baso at nang kanilang chinek ang kwarto ay hindi pa din nila nakita si Nibaldo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at tumungo na sa mga otoridad. Sa ginawang investigasyon, ang mga kapamilya, kakilala at katrabaho ni Nibaldo ay kwestiyon ng mga otoridad, ngunit wala sa mga ito ang may alam sa kinaroroonan ni Nibaldo. Nang si Johanna naman ang kwestiyon, kitang-kita sa pagmumukha nito ang pighati at pagkabalisa sa pagkawala ng asawa, at sinabi na sila ay hindi na nagkita pa simula nang sila ay naghiwalay. Matapos na questionin, si Johanna naman ay pumunta sa bahay ni Nibaldo at sinabi sa nadatnang kapatid ng asawa doon na sa pagkawala ng asawa, ang bahay na iyon ay sa kanya na at doon na siya titira. Ang kapatid naman ni Nibaldo syempre ay hindi pumayag, kung saan si Johanna naman ay nagsimulang mag-iiyak. Ayon kay Johanna, dahil ang kanilang diborsyo ay hindi pa naman finalized nang nawala ang asawa, siya pa din ang kabiyak nito at may karapatan sa bahay nito. Tinanong din ni Johanna ang susi sa sasakyan ni Nibaldo sa paniniwala na iyon din ay pagmamay-ari niya. Sa mga aksyon na ito ni Johanna, hindi na mahirap pang isipin na maaring siya ay mayroong kinalaman sa nangyaring disappearance. Kaya ang pamilya ni Nibaldo ay nagsimula na siya ay pagsuspetsahan. Sa suspisyon na ito, si Johanna naman ay nagsimulang mag-post sa social media para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang asawa. Siya ay ilang beses din na tumanggap ng TV interviews kung saan siya ay luhaan naman na humihingi din ng tulong para makita si Nibaldo. Sa kabila ng mga aksyon na ito, hindi naman nawala ang suspisyon sa kanya ng pamilya ng asawa dahil sa kabila ng kanyang effort sa pag-iyak sa TV interviews at social media, never siyang nakibahagi sa anumang paghahanap sa nawawalang asawa. August 15, 5 araw ng disappearance, isang bangkay na walang ulo at paa ang nakita ng mga turista sa isang pier ng Valparaiso. Sa gitna ng investigasyon para sa pagkilala sa biktima, ang impormasyon tungkol sa bangkay ay kumalat sa publiko at ang unang pumasok sa isip ng mga tao ay si Nibaldo. Sa impormasyon na ito, ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa pamilya ni Nibaldo para sa isang DNA test at dito na nga nakumpirma na ang bangkay na iyon ay si Nibaldo.
Isang oras matapos na in-announce sa publiko ang identifikasyon ng nakitang labi, si Johanna naman ay bumisita sa ilang real estate agents at nagtanong kung ang mga ari-arian ni Nibaldo ay maaari nang mapunta sa kanya ngayon na ang kanyang asawa ay patay na. Mukhang si Johanna ay umaasa na ang mga ari-arian na iyon ay mapapasa kanya. Ngunit ilang oras lang din matapos na na-identify ang bangkay, dalawang mga lalaki ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad para magbigay ng ilang impormasyon. Ayon sa mga lalaki, sila ay pumunta ng beach para sa isang night fishing. Ngunit sa kalagitnaan noon, ang kanilang bangka ay inanod papalayo at dala ng kadiliman ay hindi alam kung anong direksyon ang pupuntahan, kaya sila ay na-stranded doon ng ilang oras. Kalaunan sila ay nakakita ng isang siga sa di kalayuan at sa kaalaman na iyon ay sa dalampasigan ay sa direksyon na iyon sila tumulak. Pagdating doon, isang lalaki ang kanilang nakita na nagsisiga at naglalagay ng kung ano-ano para patuloy na pagningasin ang apoy. Nilapitan nila iyon para magtanong ng direksyon, ngunit ang lalaki naman na iyon ay tila hindi gusto ang kanilang presensya at hindi gaanong sumasagot sa mga tanong nila. At kung sasagot man, ang tangi noong tugon ay hindi maganda ang lugar na iyon para mangisda. Ilang metro sa siga na iyon, sila naman ay nakakita ng isang asul na sasakyan kung saan sila ay may naaninag na isang babae sa loob. Ang mga mangingisda naman sa kakulangan ng direksyon ay nagdesisyon na lamang na manatili doon at natulog na lamang sa kanilang bangka. Nang sila ay nagising ay naroon pa din ang lalaki at sa pagkakataon na ito, ang babae ay bumaba ng sasakyan at humalik sa lalaki bago magkasabay na nilisan ang lugar. Matapos na ang mga iyon ay umalis, ang mga mangingisda naman ay lumabas ng kanilang bangka at pinuntahan ang siga. At nakita ang ilang mga sunog na bagay doon, kabilang na ang isang sunog na patalim. August 22, ang mga otoridad ay pinuntahan ang lugar na itinuro ng mga mangingisda kung saan nila nakita ang siga. Ang lugar ay medyo secluded kaya wala gaanong pumupunta sa lugar na yon na naging isang malaking tulong dahil hindi gaanong nagalaw ang ginawang siga sa lugar na yon. Sa mga natira mga bagay sa siga, ang mga otoridad ay nakarecover ng ilang mga tela ng damit at mga sanga at ilang mga personal na gamit. Naroon din ang patalim na nakita ng mga mangingisda at mayroon din silang nakita na sunog na buto ng tao. Base naman sa impormasyon na ibinigay ng dalawang witness tungkol sa babae, ang babae ay malakas manigarilyo, nasa around 30s at may mahaba at itim na buhok. Ang pagmumukha ng babae na iyon ay pamilyar din sa kanila dahil nakita nila iyon na umiiyak sa TV at iyon ay walang iba kundi si Johanna. Sa mga nakuha impormasyon, ang mga otoridad ay inimbestigahan sina Johanna maging ang kalaguyo nito na si Francisco. Isang credit card transaction gamit ang credit card ni Nibaldo ang kanilang nakita na ginamit noong August 11 na nag-withdraw ng pera sa isang gas station at sa nakuhang footage na ito, isang lalaki na nakadamit na blue ang nag-withdraw ng pera. Ang imahe na ito ay ipinakita naman sa pamilya ni Nibaldo kung saan nila kinumpirma na ang lalaki na iyon ay si Francisco. Sina Johanna at Francisco ay agad na nilang inaresto at agad din na nakakuha ng confession ng dalawang magkaibang confession. Sa confession ni Johanna, ayon dito, sa relasyon kay Francisco, siya ay tila alipin nito na kailangang gawin ang lahat ng gusto. Si Francisco ay sobrang controlling, abusive at manipulative. Bilang sila ni Nibaldo ay hindi pa din hiwalay at nasa proseso pa din ng custody battle, si Francisco ay ginamit ang pagiging controlling nito at inutusan si Johanna para agad na solusyonan ang nasabing hiwalayan. Ayon kay Johanna, si Francisco ay bumili ng 30 pills ng isang droga online, pinulbos iyon at inilagay sa isang inumin. August 10,
Si Francisco ay pumunta sa kanyang bahay at ibinigay ang isang inumin sa kanya at sinabi na iyon ay ipainom kay Nibaldo at wala nang tanong-tanong pa. Ayon pa kay Johanna, si Nibaldo ay nagsinungaling sa pamilya at para sila ay magkita, sinabi ni Nibaldo sa pamilya nito na pupunta ito sa isang dinner with colleagues. Pero ang totoo, silang dalawa ay magkikita. Si Johanna ay pumunta na sa bahay ni Nibaldo at walang kaalam-alam sa dalang inumin ay ipinainom iyon kay Nibaldo. Matapos na nawala ng malay si Nibaldo, si Johanna ay kumuha ng 2 picture niyon at ipinadala kay Francisco, na pumunta naman agad sa bahay matapos na iyon ay na-receive. Ayon pa kay Johanna, nang dumating sa bahay si Francisco, siya ay nagstay lamang sa sala habang si Francisco ay pumunta sa kwarto kung saan naroon si Nibaldo na may dalang isang kutsilyo. Maya-maya lang ay nakita niya si Francisco na lumabas na duguan at sinabihan siya nito at kailangan niyang linisan ang crime scene. Matapos maglinis, ay dinala nila ang katawan ni Nibaldo sa sasakyan ni Francisco at itinapon iyon sa dagat at saka gumawa ng siga para sunugin ang kung ano ang dapat na sunugin. Sa bersyon naman ni Francisco, ayon dito, sa kanilang relasyon ni Johanna, si Johanna ang actually abusive. Ayon pa kay Francisco, nang nalaman ni Johanna na si Nibaldo ay nag-apply ng full custody, ay doon na nagkaroon ng interes si Johanna na paslangin si Nibaldo. Minsan ay sinabihan siya ni Johanna na maghanap ng isang hitman na kanya namang inakala na isang joke lang. At nang nalaman na si Johanna ay seryoso pala sa balak na pagpaslang, ayon kay Francisco, siya ay sumunod lamang sa mga utos ni Johanna. Siya ay bumili ng 30 tableta ng droga sa utos ni Johanna. Nang araw na yon, ay sinundo niya si Johanna sa bahay ng nanay nito, kung saan si Johanna naman ay nag-request na pumunta sa bahay ni Nibaldo para kausapin iyon sa diborsyo at kustodiya. Sinabihan siya ni Johanna na umalis muna at hintayin ang text nito sa kanya. At nang nag-text nga si Johanna, ay sinend nito sa kanya ang 2 pictures ni Nibaldo na unconscious. Sinabihan siya ni Johanna na pumunta na sa bahay at nang nakarating doon, ay nadatnan si Johanna na tila tuwang-tuwa at umamin sa kanya na inatake nito si Nibaldo. Inabot sa kanya ni Johanna ang isang kutsilyo at inutusan siya na tapusin na si Nibaldo at si Johanna naman ang maglilinis. Ang sumunod na mga pangyayari ay kapareho na sa bersyon na sinabi ni Johanna. Inilagay nila ang katawan sa trunk ng sasakyan ni Francisco at nag-drive patungong Las Docas Beach kung saan nila pinutol ang mga parte. Matapos noon ay gumawa na sila ng siga para sunugin ang maaaring ebidensya at ilang parte, saka itinapon ang katawan sa dagat. Bagamat magkaiba ang unang bersyon ng kanilang mga kwento, ang pinakapunto sa bersyon ni Francisco na ito ay si Johanna ang mastermind. Ang ikinamatay ni Nibaldo ay stab wound sa chest nito na natamo noong iyon ay unconscious at nakahiga sa kama ng kwarto. Isang malaking ebidensya ay ang bahid ng dugo na ito sa kama. Bagamat nilinis nila ang crime scene, ang kama naman na hinigaan ni Nibaldo ay binaligtad lamang at ito ang isa sa naging matibay na ebidensya. April 2019 nang nagsimula ang trial laban kina Johanna at Francisco. Sa trial na ito ay naging testigo ang mismong ama ni Johanna at sinabi kung gaano kabayolente at manipulative si Johanna kay Nibaldo. Sa huli, ang dalawa ay napatunayang nagkasala. Si Johanna ang itinuring ng hukuman bilang ang mastermind at binigyan ng life imprisonment na maaaring makapagparol matapos ng 40 taon. Si Francisco naman ay nabigyan din ng life in prison na maaaring makapagparol matapos ng 20 taon. Silang dalawa ay pinadala sa parehong bilangguan at naghiwalay na matapos ng 1 linggo. Kalaunan, si Johanna ay nakakita ng bagong boyfriend. Siya ay sinasabing kinatatakutan din ng marami, habang si Francisco naman ay sinasabing palaging mag-isa lamang.
Sa kaso naman ni Francisco, siya ay gumawa ng ilang hunger strikes at sumulat din sa ilang kilalang mga human rights institution para humingi ng sentence reduction. Ayon kay Francisco, siya ay wrongfully convicted dahil sa siya ay kinasuhan ng murder sa halip na body destruction lamang dahil iyon lamang ang talagang kanyang kinasangkutan. Sa naging kaso na ito, taong 2022, nang ipinasa ng Kongreso ng Chile ang Nibaldo Law na nagbibigay ng mas mataas na parusa sa mga kasong murder with at gawing separate offense ang body destruction on top of murder. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!